Unsang matang kaha sa pagsulay sa tao ang pwedeng makababag kaniya sa pagkabot sa iyang mga tinguha. Unsa usab kaha nga problema ang pwedeng makababag sa usa ka estudyante sa iyang pagpadulong sa eskwelahan. Apan, unsa usab kaha ang inspirasyon nga bitbiton sa usa ka babay sa iyahang pagpatuman sa iyang mga damgo. Matag anak sa mag-uumang sakop sa tribong Atamanobo ug Matigsalog Manobo sa Barangay Kalagangan, San Fernando, Bukidnon. Sayo pa lang sa buntag, naana sa uma, aron mangalot og kamote. Ning adlawa, gamay lang ang nakalot nga kamote ni Irene. Kasab ara. Minyo na si Irene sa edad niya 19 anyos. Ginabuntis usab niya karon ang ikaduha niyang anak. Sa tradisyon sa ilang pamilya, kung may lola nga pwedeng bilinan sa anak, ibilin kini aron makakonsentrate og trabaho ang inahan sa bata. Sir, pada mo gikan sir. Ikaw ang tuyo karon gikan kami sa Davao. Ikaw nag-umaka. Yes sir. Ay pasensya na diyan mo sir kay ingon ani ra gyud ang sitwasyon sir. Ibuhan ni anak. Yes sir. Kini. Mo sir. Sir kay wala ra yung ang balay. Isa man imo gifu. Mo og gamot sir kanira kay mo. Buntis ka. Yes sir. Inyohan ng balay. Balay sa akong papa sir. Di ra ako tutulog. Pili ka natin. Maabi-abihon ang pamilya ni Irene. Bisan pobre, may ikapakaon sa bisita. Kada may mulakaway di ay sa pamilya, magtapok gayud sila. Busa, present ang iyang amahan o inahan. Mga igsuon
mga pag-umangkon, ingon man pamilya sa iyang uyuan. Mulakaw si Irene og 5 ka adlaw kada semana, palayo sa iyang pamilya, dinhi sa sitio Kibalian, aron mo eskwela sa grade 9. Bisan buntis, bisan may usa ka tuig nga anak, mo eskwela gayud si Irene. Lisod gid unta kayo sir nga. Tungod lagi sa akong mga pangandoy unta sir nga na ako'y trabaho sir nga maayay sir ako na lang gumagawang taon sir basag ka nang gikan pa ko sa apoy sir ako na lang gumagawang taon na binag kanang apply ko. Ako na lang gumagawang taon sir basag layo sir kay Katabang ni Irene sa iyang pag-eskwela ang bana nga si Delio. Ang abot sa uma ang iyang suporta para sa asawa. Balon ra sir. Ang iyang pagkaon. Ang mga kamuti ra. Isod man gudres amo kay. Usay ra makagunit og kwarta. Kaya pa may makagunit kung pinagi pas uma. Pagtulog ang singot. Liper ako nga nag-eskwela sa Padayon. Kay para manggod sa among umaabot sir. Kasi yung pag-graduate. Yan, kasi makatrabaho sa yung pag-graduate. Dito siya sir kasi makapundar ba. Maghigala sila Delio ug Irene. Apan tungod sa kultura, napugos sila pagminyo. Gi-arrange ang ilang kasal human midagan ang istorya sa baryo nga nagkakuyog sila kanunay. Busa aron mawagtang ang dili maayong istorya, ang amahan ni Irene nagdesisyon nga ipakasal na siya kang Delio. Kung panangit panguyabang akong anak, maula atong sistema nga maulami po kung dili madayon. Mas maiyo pa minsan kuyog lang sila way istorya basta kabahin sa ako kami nga kultura pwede ra makisa palang kuan mi ang akong anak paminyon mi. Pero buot sa papa ni Irene nga makahuman ang anak, busa siya man miuyon nga mo eskwela kini pagbalik. Gi akong unaw na gi agwanton kuning akong anong pagpa-eskwela para makalampos daw mag-eskwela daw siya kay para og na may kay balo sa kami mga lumad. Mga ako lang ika-suporta sa iyala kanon lang mga ballpen papel. Kanara sir, wala may ilain. Mga bisti murag wala ko magbiste sila kay mamang ko kapaingan ani. Kun wa na ilain akong kanona mag adula ko diya sa kalasangan ug mangitan akong milo para ako ikabaligya para sa pagkasuporta ko sa iya. ako na lang ba na akong saligan sir kung aktiman sir. Say, nagtabang-tabangan sa akong mama sir. Kuan, pinakatiman sa akong anak sir niya. Kusay po lagi, madubli akong bana sir nga. Kusay, naitrabaho akong mama ug papa sir. Pasan-pasanon sa akong bana akong anak sir, magtrabaho sila sir. Unya dali ra kauli akong bana nagtrabaho sir kay hilak man yang anak. Alas 8 mi magsugod sa among pagtrabaho, labi na sa pagpanghinog mais sa pag-spray. Nya, init pa kang adlaw. Nya mga alas 9 kauntang na po kay ang bata sige hilak sa balay kay pamay atiman. Mao nga dali kog uli. Baon na ni Irene. Oh. Pungot kayo ng dahon sir, maglakuan sa ibutang. Tanang baon. Lakaw na ta. Kasi mo baon ni. Dugang ni. Ang katong kamuting imong ikuan. Nada so sir.
Kanya din, amo asang ubanan, no? Kung sa kalayo ang iyang pagtaso. Yung anak, Sekolah dapat si Mama Uya. Uya. Sekolah si Mama Uya. tao, taluoy. Unya, akong ubanan si Irene. Support ko sa kalayo. Nabaktas ko ito yung school. Laing kalbaryo alang kang Irene ang musunod nga mga oras. Baktason niya ang extension school sa Dato Jose Libayaw Memorial National High School nga nahimutang sa Sitio Natulinan, Barangay Palmahil, Talaingod, Davao del Norte. Kini na ang pinakaduol nga high school sa gobyerno alang nila nga nagpuyo sa layong baryo sa San Fernando, Bukidnon. Busa na nilingan sa pikas lungsod o probinsya ang mga estudyanteng sama niya nga nakahuman sa elementarya. Ang pag-aagian ni Irene maunay pinakaduol tungod kung musubay siya sa kalsadang maagian og motor, mas layo ang iyang baktason. Busa, angay siyang muagi sa bukid nga ang pikas bahin highway na, diin may konkretong kalsada. Panangitan ako'y balon mananggi siya ko sir. Dubuon dahil ako. Pagkuan, mas anon dahil ako kay baligyan ako dito sa dalan para balon nun ako sa eskwela niya. Basta makakwarta ko kuan mga sinta. Budgeton dahil akong isa kagantang sir sa kasimana. Kisa asa makamananggi? Usay dias kuan sa amo ara sir. Manabang ko sa. Di ay. Usay kadto anak bagay mo. Dagan kag masanggi. Usay gamay ra ko rin. May man dire sir kay basta mananggi ka sir isa ka sako, isa pud balas mo. Isa ka? Ug isa ka sako imong masanggi, nana pud kay imo nga isa ka. Kuan. Mao ba? Usay wala ka sako imong masanggi. Gisuhulan ka kibale. Wala ko nang bayad sa sir. Dito sa nang dahil ako sir. Kaya isa ko gikuyapan diya sa tunga sir. Dugay may ko kabangon sir. Abin akong natulog pa ko. Kuyapan naman dahil ko. Para ba ko'y kauban? Mao ba? Niya, paunsa nimo ka nakakuan? Paunsa ka naka-recover Na. nga makauli ka? Usay sir. Walay nagtabang sa imo. Wala sir. Pagbangon pa na ko sir. Ito naman di ay. Pero nakuyapan na dahil ka. Nakuyap. Ano lang? Murag natulog lang ako ato. Nabundak lang akong mais sir ba? Mukha lagi ko kay mo. Ito na lagi ko glunis. Mau na akong apatong unta. Asa ta? Sorry na lang sir. Kadto mo to? Layo. Ya makaya nimo na. Tako magagtiyan. Hindi mo suga ang diyan sir. Ha? Hindi mo dito nagkuhan. Nganong dili man ka magmotor, nga na may motor. Wa may kwarta sir. Baglalag tayo motor. Sir, nakatang mo sir. Anong, para, kanang sinabitaw sir. Mangutang niya. Mangitan, makaharvest raming pulo kasakon niya. Dako kayo mag-utang kay napay abono. Manang, usay, nabitaw may pangandoy sir. Di na mo makuan. Manang, nakadesisyon na dito sa akong kaugaling mong ito nga. Iswila na ito para kuan. May pong mag-isirot sa nabatay makuan. Makatrabaho. Yan ang antos magbagbaktas ani inani ka bisod niya kalsada. Ha? Muna yun sa akong pangandirin ko sila. Ay, nagtrabaho sir ba? Sir, punta na lang nagtrabaho. Di lang uma. Nga naman, gigapoy na ka mag-uma. Lisod kayo mag-uma sir eh. Kasi magsinggong lumig ko ang sir lampas sir niya. Magpugas na food. Oh. Ano mo kayo talaga ah. Kasi ka nang di umuhawa sir ah. Hanggang alas 12 na. Murag.
Pagtanaw ko na ko sa mga sabot sir kay mura nang maglakaw na. Malipong na ka? Oo. Bala bilang tagamay ra akong makakapod na. Pero di ba pwede pa man ka mo undang. Pero nganong di man ka mo undang? Sa kuan sir may sila. Oo. Kaya sayang mag-undang sa sila sa ang kuud magod. Mira ka makoy na. Ginagay na ko sa bawang mga kuan. Unya unsa man ako manganak ka? Sir ba kuan lang ko. Mo absent lang ko mga ano kasi mana kayaw na nako eskwela sir. Ha? Kayaw na nako eskwela basta mga anak ko. Duha kasi mana balik din ko sa eskwela. Makaya dai nimo dayon. Okay yan. Sa kadiyot, mipahulay una si Irene. Gipangandaman niya ang pagsaka sa taas-taas nga bukid. Sumupahuway ka diri. Yes, sir, usay rapat kung pangulay din. Hangak tagamay sir. Dito ka nakuyapan, no? Yes, sir. Tunga-tunga lang dito. Paunsa ka nakuyapan dito? Sir, Naunsa ka pagkakuyap? ganang pagkuan, ganang murag di na kayo maklaro kung kuan papananaw sir niya. Nabundak din akong mais sir niya. Nakakuan eh. Di na nako akong ulo sa sakog yun. Ganang niya na pa ko yung mga sinina ato. Ah, Nala na ko mga sinina ba? padulong ka og eskwelahan. Yes sir, diri ko gikan. Wara ka nahinay ang sakura mo eh nakusog na ko bundak sir. Gusto din ang mais. Gihipos din. Wala pa kay murag natulog naman ko gato. Ano koy kuan pa. Abi na ko natulog pa ko. Nga pag-abot pa na ko balay sa akong magulang das. Kuwari sir kay natulog na pud ko kay murag di na nako kaya nga kuan murag. Sakit na kaya ko ulo ba. Nakuya pa lagi ko. Siniman na naman imong uli, di ba? Yes, sir. Usay kuan sir. Ug na ko'y trabaho dito sir kay kuibis ra ko sa akong uli. Sa Bernis na sa buta. Pwede nakakay ko ba? Ang kalaban ni Irene sa iyang pagbaktas mao ang mga tungason nga bukid sama nining among dahon karon. Tungasono na siya. Pero yun pa sila maayo daw sa punti sa sigig baktas. So beneficial kaayo ni kang Irene. Pero usahay yun pa siya makadaot tungod gawas sa bukid kalaban sa niya kaayo ang kusog o hait nga paak sa init. Pero dili mapalong ang iyang determinasyon padulong sa eskwelahan aron makahuman lamang gayud sa pag-eskwela. Dili lalim kining bahin sa bukid. Tuktok kaayo. Kung ako nga normal ang kahintang, unsa na lang kaha si Irene. Pero makabilib si Irene. Ligon gayod ang iyang mga tuhod. Dili matarong ang iyang determinasyon. May gibit-bit mang bata sa iyang tiyan, padayon gayod siya sa pagsaka sa bukid. Pahuway ka rin. Dili ka tigpahuway. Yes, sir. Dili ko na kuya pa sir. Asa? Kana? Napusdak ni mo. Sige, padayon ta.
Pagkanaog sa bukid, gipili ni Irene nga magpahulay una nining tindahan. Pero ang makakurat, tungod bisa naka-budget ang iyang dala nga pagkaon, nahimo pa niyang manghatag sa mga bata ug saging. Yes, sir. Mayo man ang mga bata, sir. Nya imong konsumo? Bala, sir. Nara may nabilin, sir. Oh. Ha? Napagilin. Sakto pa na. Tama na ni sir. Kay Bernes naman po ugma. Makaluoy gayod ang kahimtang ni Irene. Gusto siyang mukunong na tungod sakit na ang iyang tiyan. Bat-ang og tiil, pero taas na siyang nalakaw. Apason niya ang klase karong adlaw. Sa among pinuntahan sa highway sa kalsada nga nagdugtong sa Talaingod, Davao del Norte sa San Fernando Bukidnon. Amo nang malantawan ang school site. Dito padulong si Irene. Dito siya mupuyo sulod sa usa ka semana o butang tali makaadlaw. Nya muli na pud siya balik. Na dito ang alang nila pultahan para sa maayo mga umang. Dili man ta makasinati og pagkabuntis kay lalaki man ta. Pero samtang nagkuyog ko kang Irene gikan sa ilahang balay hangtod karon. Ilabi na nanami diri sa National Highway. Na-observe nako ang iyang kapait, ang iyang pagpangabudlay taon. Ining iyang pagbiyahe, pagbaktas. Ganiha pa siya sige. Pugong-pugong sa iyang tiyan tungod sakit na daw gid kaayo. Pagkaluoy sa kahimtang. Pero determinado siya nga eskwela gayon. No matter kung unsa man ang kakapoy, ang sakripisyo pwede niya may. Dili pa din himahuman ang kalbaryo ni Amy. Taod-taod ni ini, musulod na siya sa iyang klase. Okay, good afternoon kami. You get 1/2 and answer the quiz written on the board. Late si Irene sa iyang klase. Pero wala din hinauso kanila ang diskriminasyon o galing malate sa klase tungod halos silang tanan di ay
pare-parehas og kaso. Malate tungod layo ang balay. Usahay mo absent tungod nagtrabaho sa uma. Si Teacher Alvin kinsa usa sa mga magtutudlo sa Natulinan Extension School sa Dato Jose Libayao Memorial National High School, walay laing himuon kundi ang palawman pa ang pagsabot sa iyang mga estudyante sama ni Irene. Ang ilahang mga classmates magtan-aw sa ilang classmate nga buntis nga nagakalisod niani sa eskwelahan, murag something nga dili siya common. Tungod kay ang mga minyo dapat na ana sa balay, pero si Irene nahimo na akong springboard as inspiration sa tanang mga regular students namo nga kung ang mga minyo, ang mga buntis nagka-encourage pa og mo eskwela, how much more sila nga wala pa sila kaakuhan og mga responsibility sa ilahang pamilya, the more sila dapat mo eskwela. Ug maka-absent pod ko sir, mag-excuse letter pod ko sa akong mga teacher. Magsabot pod sila sa ako sir, gatagan ko nilang chance nga kanang bisag maka-absent ko sir ila kong sabton. Pero unsaon na lang kaha kung mga anak si Irene, unsay ilang buhaton sa buntis sa panahon nga taas ang absent ni ini. Sa case ni Irene, ako siyang ginang nga, Rin, 2 months baya gyud nang kuan mga anak. Ano siya, ma'am, lahi lagi ming kuan, ma'am, lumad mga anak kay pumbangon rami dayon. Kan ko baka nagpakiloy gud siya bakay para dawaton na to nga time kay mo ko nga pag panganak nimo, pag 1 year sa imong anak wa ka ni eskwela dayon, karon na nun ka ning eskwela nga buntis na pud ka. Siya, ma'am, ako amang yung bana ang idasig sa ko ang eskwela ko. Nya pag anak na ko, ma'am, mubangon na gyudahin ko, ma'am, layo ra gyud kay nang isa ka semana. Ana ba, murag gyud di pa ka maluoy ana nga ning hangyo gyud sa lahi gyud mi sa Bisaya, ma'am. Usay sayo ko makauli dito sir kay usay magtabang kog lampas akong bana sir kay wa gyud may kwarta ka palampas sir nga magtabang pod kog bugas nga magatiman pa ko sa akong anak sir. Isa sa goal man gud nga education for all. So kung i-deprive nato sila pag eskwela or hatagag chance ang ilang kagustuhan mo padayong eskwela, murag kami na pod ang ni cut sa ilang pangandoy. So ginahatagan na mo consideration as long as ang ilang bana naman yun na nga mo commit yun nga mo support sa ilaha in terms sa mga activities sa eskwelahan. So kami po as teachers amo po silang ginahatagan dyan. Halimbawa, ma'am, manangid man siya nga magpabakuna sa iyang anak o gikalintura o nananggi iyang bana way mo bantay sa iyang anak, among gina-consider as long as amo lagi silang gina-advise nga maghatag og excuse letter. Grants. Why grants, Irene? Okay, singular ang ato ang subject, so therefore our verb should have an S. Then why is ang atong gigamit? Because kay Lord refers to a male deity or our Lord. Okay, palakpak para kay Irene. Number 2, Erica. Niadtong adlaw nga na-late siya sa klase, din take siya og quiz. Perfect ang score ni Irene. Indikasyon kini sa lawom niyang determinasyon para sa pag-eskwela. Kanang one bitaw sir, kanang maglingkod ko dito sa eskwelahan sir nga. Makaliog-liog ko sir kaya ang akong batang bitaw sir kay sakit kaayo. Nya bisay mo gawas ko nya. Mutindog na mulingkod na sad ko nya, mutindog na sad ko kay sakit kay akong batang sir nya. Basta bitaw agwan taon pa na akong lingkod sir kay mangurog na din ako ni akong kuan paas sir kay tungod sa kasakit sa akong batang sir. Nya mo kuan din mutindog din ko sir nya. Mulako-lako din ko sa gawas kay ako guntong ko anon nga kanang maundang nagsakit akong kuan. Basta maundang nasagsakit sir kay mobalik na sad ko sa akong lingkuran. Gawas sa pisikal nga problema ni Irene, usahay at rakahon usab ang iyang emosyon sa mga taong mahukmanon sa iyang kahimtang. Ang akong mga classmates sir, wala ko'y nadungog sir nga manaway sila sa ako sir. Magsabot naman po na sila sa ako sir nga. Ang ako yung gipas-an karo sir nga, bisag ang sa mga dalan sir basta makakita sa ako eskwela sir kay magkatawa din na sila sa ako sir nga. Murag mahugno na bitaw ko sila sa yuta sir. Wala akong katawan sir nga eskwela daw kong anay. Pero giagwanta na nako sir niya. Usay sir mawad anon ta ko kada 6 years akong pag-eskwela niya. Pag-abot na akong eskwelahan sir, gina-encourage ko nilang sir nga
Di lang kita mawadan og paglaom. Kay lagi inahan og asawa man siya, kung bisitahon sa tumang kamingaw para sa iyang anak ug bana, higo na lamang siyang magpatulog sa iyang mga luha. Usay sir nga, di na ko ganagkaon sir tungod kay naana kita mga pamilya sir naana magutang ka na magdungan bitaw tagkaon na. Usay nga di na ko ganagkaon, muanira ko sa eskwelahan. Nya tungod bitaw sa ka-excited na ako eskwela sir say di na ko mamahaw. Tungod kay inspiration din ako nga sa akong eskwela sir ang hamdong kalisod. Bisa wa kay pamahaw sir ga muanira ko sa eskwelahan. Sir, kanang mingawon pud ko sa akong anak sir kay di na ko ganagkaon nya. Muna-unaan bitaw na ko sir nga kanang ako siyang hiton. Karon na konsumisyon na bitaw ko nga niwang na akong anak kay di naman ko ka kuan sa iya, di na ko ka tarong bitaw kuan ati man sa iya ha. Sa matag saysay ni Irene sa iyang mga problema, ang iyang mga teacher nga sila Charles, Judith ug Alvin andam kanunay maminaw ug mopagaan sa iyang gibati. Ang amo pong mga teacher sir, pasalamat pud mi nga kanunay silang mag-unong sa amo sir. Kanunay pud silang magsakripisyo sir. So, mutudlo yung tarong sa amo sir. Okay, sige. Nauna og katukod ang elementary school dinhi sa Natulinan, isip tubag sa gobyerno para sa mga lagyong dapit nga layo na kaayo sa sentrong lungsod kung edukasyon ang hisgutan. Pero dili paigo ang presensya sa elementarya, busa gikinahanglan ang dugang level sa edukasyon. Kini ang high school. Sukad i-open ang extension school sa Natulinan, sila Teacher Alvin ug Judith na ang mga lisensyadong teacher nga gipadala sa Department of Education. Gikaadtuan o gikasangkuan sa tanang mga graduates sa tong elementary school paingon nga sa pagminyo. Nya wala sila nakita nga tsansa nga makaproceed pa sila sa secondary education tungod kay ang nearest school will take them at least 11 kilometers to travel nya, maglakaw na sila unya. Dili sila pwede mo adto kay ang ilang panginabuhi naman diri sa duol nya dili na nila pwede nga biyaan. Mauna nga gipadala nato ang school aning lugara secondary school para masiguro nga inig graduate sa atong mga elementary pupils ma-continue ang ilahang secondary school nga dili sila magminyo og sayo para matagaan pa sila tsansa nga at least makaabot sila sa college in the future. Kung wa mi ni commit, asa na lang sila. Kay from the start man good, ang problema to sa principal, kinsa ang teacher nga musukol diri. Kung mao gyud na ang pinakauna nga i-consider niya LSB pag yun ang sweldo. Gamay ra gyud sa biyahe pa. Pero pag ani na ko diri first day of June 2010, nakita gyud ako ang mga bata nga luoy kayo kung dili mo commit gani. Nga anyway, pag ingon nga ma'am, musugot ka dito. Nga naana lagi ko sa syudad. Akong gingon, sir, kung bukid lang isgutan, taga bukid ko. Anak ko. So, kung mayroon ka nga bukid, layo, dili na siya bago sa kuha kay gikan may focus bukid sa Bohol. No. Way back 2010, ang dalan nga among ginaagian dinhi landslide usay usa ka bukid ang mahugno. Naay mga mud flow nga sobra tagatuhod. Nga akong kauban nga teacher nga babae usahay magpanti na lang siya mo lusong anang lapok para lang makatabok mi ang among motor alsahon sa mga lumad. Ubayan mig 100, ang pinaka dako namong mabayaran 300. Kaya ang usa ka bukid may nahulog nya lapok man para lang yun makalapos mi diri kay naa sa among mind ba nga naghulat amo ang mga students karon. Another struggle pud namo syempre ang kanang makiblend mi sa culture, sa kultura sa tribo. Tungod kay anang panahon na ang pirmero na mo tuig nga naami dinhi gidudahan mi nga subversibo nga grupo nga nagdala na pud mi lahi nga doktrina dinhi. Ang ato ang military group gi under surveillance mi, ang ato usab nga mga silingan nga mga New People's Army nagpadala gyud sila estudyante nga nilingkod sa among classroom to ensure nga dili ba ni kalihukan nga dauton sila
or kadapig ba nila ingon ana ang among mga estudyante pag mag-take mi sa unang national achievement test kay moadto man mi sa main campus wala mi kabalo nga ginasundan di ay mga military kay gina under surveillance mi nila nga para masiguro nila nga kadapig ba mi nila sa gobyerno. Unya nga ato pong mga kaila nga nasa no people sa army na prove nila nga ang ato ang existence diri solely para sa pag-educate sa ato ang mga kaigsuonan labi na ang tribong Atamanubo nga nahimutang aning pinakahabog o pinakasuok nga bahin sa talaingod sa Davao del Norte. Ang among presence dinhi sa bukid mao ang presensya sa gobyerno. Ang amo ang pag-anhi dinhi tungod kay ang gobyerno ang tingwa sa gobyerno nga makabuot ang ato ang mga constituents, especially ang mga minority groups sama sa mga Atamanubo. Mao ni ang intention sa government nga kini sila ma-reach out nya ma-educate. Nasabtan nilang mga magtutudlo na dili tanan nilang gikinahanglan para sa edukasyon sa mga bata mahatag sa national government. Busa, sariling sikap sila aron isip representante sa DepEd mahatag nila taman sa ilang makaya ang pasilidad nga makatabang sa mga bata. Ilang gihulaman ang eskwelahan gihimo kaniadto sa NGO nga MISFI. Dinhi nagaklase ang grade 9 ug 10. Naningkamot silang makakita og sports facilities. Busa, nakatigom sila og nakagamit ang mga estudyante niini. May daghang libro naa ang eskwelahan. Ang nakamaayo pa, tungod nakapangita ang mga magtutudlo og computer sets aron dili mahimong ignorante ang mga estudyante labot sa computer. Ingon man, internet. Naningkamot silang mapanindot ang palibot sa eskwelahan. Naningkamot silang mabahin-bahin ang klase, bisan ilawom lamang sa makeshift ng mga classroom. Pero pinaagi sa pagtinabangay sa progresibong journalismo, pribadong sektor, ug mga magtutudlo, may nindot nga regalong nadawat ang maong eskwelahan. Now, isa sa pinakadako namo nga nahimo nga achievement within this 7 years of existing in this remote area mao ang paghimo namo og written proposal nangayo mi og building, at least 2 classroom buildings man to among gipangayo through our friend John Paul S. Hiniel sa GMA. Unya gi-endorse namo sa iyaha, unya gi-bridge mi niya sa usa ka foundation which is ang JBR Foundation nya nakahatag namo og dako kaayo nga paglaom og encouragement nga wala lang mi nag-exist there merely for teaching, but we are here to help boost and uplift the moral of this minor group, the Atamanubo group, labi ng amo mga estudyante nga naa sa kalisod nga usay mawad-an na sila og kadasig sa pag-eskwela. Ang kining among gihimo karon nga nakakita mi og sponsor through our friend John Paul S. Hiniel, muhatag ni og dako kaayo nga encouragement dili lang sa mga estudyante kundi sa mga tanang mga tribo nga nagpuyo aning duol nga lugar nga doon na sila tsansa nga ang ilahang anak mahatagan gyud sa quality of education. Pinaagi sa written proposal ni Department of Education teacher Alvin Domingsin, inubanan sa dokumentaryo sa inyong kubos nga journalist, dinhi itukod ang 2 ka classroom nga i-donate sa JBR Foundation. Dinhi ipadayon sa mga estudyante paghulma ang ilang mga damgo para sa ilang kaugalingon, pamilya, komunidad ug tribo. Aben ninyo sa dili gid na mo i-explain sir ang makalipay sir nga doon na nagdunit sa amo kanang kuan sir kanang building kay kanang sa una lagi mag-eskwela mi nga kanang basta mag-eskwela mi sir basta muulan na lagi magdinaganay na mi dira sa babaw sir kay wa may atob ang eskwela sir manang magpasalamat mi og kanang nanay building sir kay di naman mi magdagan-dagan basta muulan na manang pasalamat dako gid among kalipay sir nga dako among pasalamat sa nag-donate na mga building sir nga
para makatarong na gyud mag-eskwela. Usay sir kuan kanang maabtan bitaw mig ulan niya mag-discuss pas ma'am. Ana din si ma'am nga paspasan ninyo kay nanang ulan na natong kalaban. Magkuan din mi sir bisag di pa mi kauman sir magdagan din mi sir. Ay maabtan naman mig ulan kay ang blackboard pud ug mga papel nga mga basa man ug di mi mangdagan. Aron mas mapuno sa kahibalo ug malig-on sa praktikal nga pagtuon ng estudyante, sa gunson usab silang nagahimo og extracurricular activities sama sa cooking, pa-contest ug daghan pa. Pinaagi sa maong mga aktibidad, mas mabait ang katakos sa mga bata. Maandam sila sa kinabuhi, pinabina kung mahuman sa pag-eskwela. Sumala sa mga magtutudlo, kining mga aktibidad usab mao'y makapakabig sa mga estudyante nga dili gayud moundang sa pag-eskwela. Gawas nga makakat-on sila, dili sila maboard tungod malingaw sila uban sa ilang classmates. Kaning eskwelahan gikan ni sa gobyerno, kami mismo Sir Alvin dagko kami sweldo sa katuig 200 plus. Nya kung di mo mang eskwela naagyapon mi diri, padayon nga mong sweldo kung pinsa may nalugi kamo. Kay gisuldihan mi sa gobyerno para tudluan mo ya di mo mang eskwela. Pero usahay mo abot sa mga teacher ang mga pagsaway nga sagad sa mga teacher nga na-assign sa bukid. Salin sa nahurot ang mga maestrang mubo lamang og rating sa teaching demonstration o dili bakaha mga low class. Pero bisan patuhod lang sila sa mga pagsaway, wala sila matandog tungod kahibalo sila sa ilang kalidad isip mga teacher sa DepEd. Ang basic instinct sa mga tao kung naa ka sa bukid, ikaw nga teacher, salin la ka sa nahurot. I could proudly say nga kami ni Ma'am Judith, specifically my qualification as a teacher when I applied in our division in Davao del Norte, I was ranked number 1 among the applicants in Kapalong, Municipality of Kapalong and Calaingon. When I took the English proficiency test in our division office, I was ranked number 2. So I could say that my qualification as a teacher in this remote area is far beyond the requirement needed for a teacher in public school. Si Teacher Alvin, rank 1 sa Kapalong ug Dalaingod sa RQA o Registered Qualified Applicant sa DepEd. Rank 2 sa English Proficiency Test sa Davao del Norte Division sa DepEd. Best Demonstration Teacher on ICT Integration, English and Filipino category, Davao del Norte Province sa tuig 2012. Two-time Teacher Demonstrator on K-12 program of DepEd Region 11. Third placer on Indigenizing Instructional Material sa DepEd Region 11. Na-feature makadaghan sa GMA Public Affairs Program labot sa pagpanudlo sa bukid. Nahimong Outstanding Department Student Government Officer sa University of Mindanao. Outstanding Member sa Association of Future English Teacher sa University of Mindanao. Puno sa leadership experience sama sa pagpastor sa Jaira Christian Fellowship sulod sa unom ka tuig. Puno sa computer skills sama sa paghimog website ug Windows Live Movie Maker. Puno sa special skills sama sa paghimog libro, layout and designing sa mga klase-klaseng invitation cards. Mga kwalifikasyon kining bala na unta niya para sa mas dagong eskwelahan. Pero gipili niyang magpabilin dinhi tungod nagtuo siyang sa bukid sa gitawa aron mahimong teacher sa mga estudyanteng sama ni Irene. Ang una gyud nako nga nakita sa una nga numuanhi ko dinhi tungod kay makaluluoy ang ato ang tribo. Ikaduha na akong nakita ang kasagaran sa mga teachers nga nianhi aning kabukiran, gihimo lang nila launching pad ang bukid aron maka-item sila dayon. Ang akong nakita din ha nga nung nagpabilin ko karon for almost a decade now, tungod kay nagkinahanglan ang tribo og competent, intelligent, committed nga mga teachers just like me para masiguro nga ang edukasyon nga ihatod sa gobyerno aning mga minor groups labi na ang atong mga atamanubo nga mga students masiguro nga quality o sakto nga edukasyon o kahibalo ang ilang madawat para makabaton sila og pantay unya nga kahigayunan sa umaabot nga panahon sa mga estudyante nga nasa ubos o nasa patag. Kay miunong man ang ilang tikalidad nga mga magtutudlo sa Department of Education
sama ni Teacher Alvin. Doble paningkamot si Irene sa pagtuon bisan walay mo tan-aw kaniya. Dugokon man si Irene og daghang kangit-ngit sa pagpahait sa iyang edukasyon. Malaumon siyang bisbisan usab siyang daghang kabuntagon sa bunga sa iyang mga pagtuon. Sa una man gud sir, wala gid sila kasinatian sir. Bisag kanang mo eskwela bitaw ni sir. Abi daw nila pud sir nga dili ra mitaman sa kabalo mi basa, kabalo mi musulat. Wala sila kahuna-huna sir nga eskwelahan day sir maghatag day maayong dalan sir nya. Ako sir kay naka-eskwela naman ko sir. Di na ako dapat musunod sa ila sir kay sila wa man sila kay balo sir. Karon nga time nga ug managko akong anak sir, dili na ko ibuya sir. Itultul yun ako sa maayong dalan sir nga kinahanglan maningkamot gud tag eskwela niya. I-explain po nako sa ila nga bisan sa una nga buntis ko naniguro gid ko eskwela. Mahimong inspirasyon unta ang storya ni Irene alang sa tanang mga estudyante. Kitsa nagtuong basi di na sila makalampos sa ilang pag-eskwela. Kay gani si Irene nga buntis. Si Irene nga daghang mga bukid ang ginasaka. Ipadayon man ganig tungha sa iyang pag-eskwela. Friends, thank you for watching this story. To the God of Abraham, Isaac, and Jacob be all the glory, honor, and praise. Please like my Facebook page. Please also subscribe my YouTube channel. This is John Paul Siniel. We listen, we tell, we inspire. This is iDocu.